So, magandang araw guys. Welcome back and kumusta po kayong lahat? So, bago po tayo mag-umpisa, humingi muna po ako ng pasensya at pasintabi po sa mga medyo masiselan dito sa ipapakita ko sa inyong picture at konting video. Kasi po nagpa-check up po kasi ako guys. Yun nga po kasi medyo malala na yung aking nararamdaman. So, gusto ko lang i-share para makahingi na rin po ako ng konting advice sa inyo kung ano po yung dapat kong gawin. So, medyo may nahirapan kasi ako lalo na dun sa aking paa. So, nagpa-check up po ako guys doon sa Bigan. At ayun nga po, nalaman ko na meron pala akong psoriasis. So, sabi ng doktor, bakit ngayon ka lang nagpa-check up kung kailan malala na, sabi niya po sa akin guys. So, hindi ko kasi in-expect na psoriasis yung sakit ko at ang alam ko lang, allergy, eczema, ganun kasi gumagaling naman siya dati pero habang tumatagal guys, lalo po siyang lumalala. So yan, may mga picture ako ipapakita sa inyo. So, ang masaklap po guys, mula ulo hanggang talampakan ko na po yung aking sakit. Yan, makikita niyo yan sa screen, yung mga picture ng aking sakit. So, nagpa-check up po ako sa Bigan. Doon ko nalaman na psoriasis nga po siya. Pero nagpa-check up din po ako dito sa Benguet. Ganun din yung sinabi nila sa akin dito sa Abra. At ayun nga po, nagpapasalamat po ako sa mga taong sumuporta o tumulong sa akin. Kila Sir Paul, ayan, kay Ma'am Lara and Uncle Dick, thank you so much po sa inyo. At syempre kay Ma'am Flor ng New Jersey. Maraming salamat po sa inyo guys. So, ang sabi pa ng doktor dun sa Bigan, magpa-lab test ka. So, dun ko nga po nalaman na sobrang taas na pala ng mga uric acid ko. Tapos yung cholesterol, halos 400 na yata yung cholesterol ko. Yan, papakita ko sa inyo guys yung resulta ng lab test ko. Medyo, sabi nga nila, mataas daw masyado. Sabi nga ng doktor sa akin, any moment pwede kang may stroke dyan, sabi niya. So, kaya yun, bumili na nga po ako ng mga gamot. At, ayun, ininom ko siya once a day para din sa high blood. Kasi high blood din po ako guys. So, kung meron kayong mga idea guys, lalo na yung mga, tawag dito, yung mga herbal, kung paano siya gagamutin kasi wala akong idea. Nagsasearch ako sa Google, sa ChatGPT, kung ano yung herbal na pwede kong gawin para maibsan lang, lalo na yung pangangati niya mga babayan, sobra. Lalo na sa paa ko, doon po ako nahirapan kasi, lalo pag naglalakad ako kasi dumudugo, nagsusugat, sobrang malala yun sa paa. Yan, minsan nagpipilay-pilay po ako kasi nahirapan ako. Masakit siya itapak. Ang masaklap, dalawang paa pa. So, meron din ako sa likod, sa tiyan, sa dami-dami tumutubo. Habang tumatagal, kumakalat siya. So, yung iba naman nag-a-advise sa akin, sabi nila, subukan mo kayong mag-palbularyo, sabi nila. Pero hindi ko pa nag-try. Pero may nakausap na ako. Ang sabi niya, mag-prepare lang daw ako ng manok na dilaw yung paa, mga itlog, ganyan, malagkit yung kung ano pa. Pero wala pa akong napoprovide. At inuna ko muna yung galing sa doktor. So, nabili ko na yung iba at meron pa akong hindi nabibili kasi medyo mahal po guys. Sabi nga ng doktor dun sa Bigan, nung nakita niya yung result ng blood test ko, balik ka dito para injectionan daw ako. Pero hindi na ako nakabalik kasi yun nga po, medyo kinakapos na po tayo at medyo malayo yung Bigan. Yun.
So, nakita niya kasi yung resulta ng lab test, doon niya ibabase kung anong injection daw yung ituturok niya sa akin. So muli po guys, nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawang support. And thank you po sa inyo po. Ma'am Lara and Agulid, thank you so much po sa inyo. Si Ma'am Flor ng New Jersey, thank you po sa inyo Ma'am Flor. And sa Sir Paul, maraming salamat po sa inyo sir. Ayan. So thank you guys. At ayan. So ito guys yung konting video. Ito nga po dito sa may binti ko. Yan. Sobrang kati. Malit lang po ito dati guys. Parang butil lang siya ng mais hanggang sa kumalat. Ito dito nag-umpisa yung aking psoriasis sa ibabaw ng aking paa dyan. Hanggang sa kumalat na nga po dyan sa may talampakan ko. Ayan. So nagbibiyak-biyak siya. Hindi naman po ako lumulusong sa mga baha or sa bukid. Hindi ko naman po ginagawa, pero ayan nga po yung nangyayari. Kahit summer, kahit hindi naman siya alipunga, pero yan, lumala siya ng lumala at ang hirap maglakad. Magkabilang pa ako yan, so dumudugo siya pag nahihirapan ako maglakad. At ito nga po, meron din pa ako sa ulo. Yan, umakyat na siya. Nang umakyat, kumalat din sa ulo ko. Marami din po ako sa likod at sa ibang part. Babayan yung mga video na pinakita ko sa inyo. Sana guys, huwag kayo mandiri sa akin at pasintabi po sa mga kumakain at yung medyo maselan po. Pasensya na po kayo. So gusto ko lang i-share para makahingi po ako ng konting advice sa inyo kung paano gagamutin. Kasi sabi ng doktor, lifetime daw po yung yung psoriasis. So hindi siya curable pero pwede daw siya ma-prevent para hindi siya lumala at kumalat. So medyo kinabahan ako dun sa sinabi niya na lifetime. So pasensya na po kayo sa naipakita kong video. Gusto ko lang siyang i-share para makakuha po ako ng konting idea sa inyo kung paano siya mapigilan yung pagkalat niya kasi wala akong nasa-search sa Google, lalo na sa mga herbal, wala akong nakikita. So, kailangan talaga siya sa derma, sa doktor, ganyan. So, medyo mahal po. Lalo na sa pinuntahan ko sa vegan, medyo mahal po talaga yung check-up nila. Pero, ito naman, papakita ko sa inyo, ito yung mga gamot na nabili ko. So, iba-ibang klase. Hindi ko alam kung para saan po ito. Ayan. Meron din sa mga cholesterol. Meron pang itong tawag dito para sa ilalagay mo dun sa Makati. Tapos ito naman po sa ulo. Sabi niya. Tapos binigyan naman nila ako ng sabon. Ito nga po yun. Tar soap. Tapos ang gagamitin ko daw na sabon, itong Dove. Hindi daw pwedeng gumamit ng ayan, hindi raw siya pwedeng gumamit ng sobrang bangong sabon. Tsaka marami pong bawal na kainin. Ayan, sabi nga nila bawal kumain ng matataba, maalat. Tsaka yung nagpapatrigger doon sa kati. Kasi lalo na pag sinumpong sa gabi, hindi ko talaga matiis. Kinakamot ko siya hanggang sa kailangan dumugo para matanggal yung sakit. Dito naman sa may talampakan ko guys, ang ginagawa ko, sinusundot-sundot ko siya ng susi kasi nanunuot yung kati. Tapos pag hindi ko matiis, sisindihan ko ng lighter, papasuin ko yung paa ko para matanggal yung kati niya. Pero ang ginagawa ko minsan, naglalaga po ako ng yung dahon ng bayabas. Yun yung pinanghugas ko. Yung katamtaman lang yung init para matanggal yung kati. So, ang sarap siya pag binubuhusan mo siya ng maligamgam. Nanunuot talaga yung kati niya sa loob. Na tatanggal din. Kaya lang, after na mabuhusan ko, ayan, ang sakit maglakad. Lalo na po yung talampakan ko. So, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you sa pangunawa ninyo.
At sana po wag po kayong mandiri doon sa aking mga pinakita. Kasi gusto ko lang po makakuha ng mga idea sa inyo kung ano po yung tamang gamot, lalo na sa mga herbal. Kasi may mga gamot naman po ako nabili na, kaya lang meron pang hindi pa ako nabibili kasi sobrang mahal. Tsaka yung inject na sinabi ng doktor, hindi pa ako nagpupunta guys. So muli po, thank you so much. Mag-iingat po kayo and God bless you all po.